hindi naging madali ang pagsasagawa ng underground cabling sa Davao. Ito'y dumaan sa maraming proseso. Nandiyan na ang pagsusuri sa pagkagawaan ng sistema sa paglalatag ng mga kable na yan. Hindi katulad sa itatayo pa lang ng mga establishmento. Dito, kailangan nila ulit maghukay. Madalas sa Maynila tayo nakakakita ng mga moderno at makabagong lugar, mga mall, tirahan, at iba pang mga pasyalan. Pero sa isang syudad sa Mindanao, ang nakikipagsabayan sa pag-level up ng pamumuhay. May mga sasakyan na dekuryente na halos lahat. Mayroon ding modernong mga poste na walang kable kang makikita, hindi tulad dito sa Metro Manila. Pero may kuryente, nasaan ang kable? Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Malinis at maayos na mga infrastruktura, mga sasakyang di kuryente, at mabilis na transaksyon gamit ang mobile application. Ang maunlad at high-tech na modern lifestyle na yan sa Davao daw matatagpuan. Buhol-buhol at salasalabat na mga kable ng kuryente. Dito sa Metro Manila, isang pangkaraniwang pangamba sa bawat tahanan ang gusali. Madalas pa nagiging sanhi ng sunog at aksidente. Pero ibahin ninyo sa Davao dahil ang malalang problemang yan, kanilang nasolusyonan. Ito ang tinatawag na underground cabling, kung saan nasa ilalim ng lupa nakalagay ang mga kable. Mas ligtas sa mga sakuna, aesthetic din ng sobra. Talagang Davao Power Up! Habang kayo po'y nagbibigay ng kuryente sa lahat, no? And that's your mandate. Bakit dito sa Davao yung underground cabling system? It's unique because it's something that the local government is mandating. They're also spearheading the project. But one thing special about this one, Corina, is this is where we experience the close collaboration and coordination of all agencies involved. So it's not only Davao Light that's doing this. The mandate is actually for all cable companies, including telcos, to construct their lines underground. Ang ganitong sistema ay hindi lang ginamit sa mga kable ng kuryente, kundi pati na rin sa mga telekomunikasyon. 2014, inumpisahan na ang proyekto sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Davao. Sa pamamagitan ng proyekto, naging mas ligtas sa publiko ang mga poste at kawat ng kuryente, lalo na sa mga kahabaan ng highway. Ano yung mga benefits nito? You actually eliminate that possibility of electrocution. Tapos yung mga telcos, di ba, siya ang nasasagi ng mga malalaking sasakyan. During typhoons, you eliminate that possibility of danger to the public. May napapansin ba kayo sa mga kalsada dito sa lungsod ng Davao? Ako may napansin. Aba, walang mga buhol-buhol na kanto. Isa yan sa mga isinusulong ng Davao Light. Ang underground cabling system ang tawag para sa mas maganda nga naman at ligtas na pagsusupply ng kuryente sa lungsod, di ba? Daig pang Metro Manila, sana all.